2022. Ang mga kababayan natin sa taong yon ay puno ng takot at puno ng pangangamba. Wala silang ibang inaasahan kung hindi ang kanilang sariling lakas at pakikipagtulungan. Masdan po ninyo at tingnan ang aming pagdurusa. Ang aming mga tahanan ay inagaw na ng mga dayuhan. Ibalik mo po kami sa inyong kalooban, O Panginoon, upang madama naming muli ang masasayang araw ng nakaraan. Esther, ikaw na munang bahala sa mga evacuees, ha? Oo, kami na ho ang bahala muna dito. Sige, tulungan mo sila. Sige. Gandang hapon po eh. Si Esther ang bahala. Pastor! Si Bosa! Pastor, yung binasa mong huli, pinatatamaan mo ang pamahalaan ng Hapon. Ipinahihiwatig mo na sila ang mga dayuhan na umagaw ng inyong mga tahanan. Bawal ang magsalita laban sa pamahalaan ng Hapon. Galing lang po sa Biblia yung binasa ko. Ipinagbabawal din po ba ng Hapon ang pagbasa ng Biblia? Moichido, Santiago, Yosay ne, Hakken Yosho. Kapag naulit pa raw yan, sa dungeon ng Fort Santiago kay kukulong. At iniutos sa akin na palagian kong i-inspeksyonin ang lugar na ito. Sige na. Kaya na ho. Simulan naman natin yan. Kaya na ho kayo. Yosei, anatagata no, otano, nippon no, waruko ne, inigaru. Pati raw ang mga kanta ninyo ay nakakasira sa kabutihan pamahalaan ng Hapon. Huh? Masama sa inyo. Mabuti sa amin. Tara na nga. Nang masimulan na natin ang iyong pagkain. Tsaka mo manang eh. May dalawang dagdag na bata. Buti mo sa mga to. Sige po. Sige po. Ay, nako. May na-censored na naman. Tingin nga po. Ang tawag dyan ay censorship. Siguradong may hindi na naman nagustuhan ng mga Hapon, kaya pinatanggal ang nakasulat dyan. Natitiyak kong mapapahamak ang sumulat ng balitang yon. Ana, sundan natin sila. Mukhang may gimmick sila eh. Baka maligo tayo. Huwag na lang. Basta akong bahala sa'yo. Basta tanasan mo lang mata mo. Sige na nga. Listen natin. Ginoong Garcia, meron ho akong nakuha sa pinsan ko.
Eh, alam ko kung makakatulong sa inyo. Kailangan niyo ho. Radyo? Parang saan po to, ate? Saka ako napapaliwanag sa'yo. Napakalaging bagay mo sa samahan. Maraming salamat, Esther. Walang anuman mo yun. Sige na ang mga lahat. Hindi na kami. Ito na nga. Huling pagtulong namin sa inyo. Bakit ho? Anong dahilan? Esther, natatakot kami. Sige, Esther, alis na ko. Tigilan nyo na yan, Esther. Tapos na ang lahat. Anong ibig niyo sabihin? Tapos na ang gera. Talo na tayo. Oh? Tanggapin na lang natin ang mga Hapon. Pero, marami pa ho tayong mga kababayan na patuloy na nakikipaglaban sa mga Hapon. Kailangan ho nila ang tulong natin. Ipagpatuloy ang labanan. Kapahamakan lang ang iniisip ninyo. Pati kami baka madamay sa mga pinaggagawa ninyo. Tama na, Esther. Sige, umalis na kayo. Pag hindi kayo umalis, isusumbong ko kayo sa mga Hapon. Huwag naman ho. Kung isusumbong niyo ho kami, para niyo na rin hong pinahamak ang mga kababayan niyo. Sige na, Esther. Umalis na kayo. Nakakatakot pala po ang ginawa natin. Pag mali pala po ang nalapitan natin, baka isumbong tayo sa Hapon. Bakit ganun po sila? Kampi na po ba sila sa mga Hapon? Ate Esther, titigil na po ba tayo sa paghihingi ng tulong? Ana, Noli, kung lahat tayo matatakot at magpapaniwala sa mga dayuhan, paano ng ating bayan? Ano nang mangyayari? Higit na kailangan tayo ng ating mamamayan. Lalong-lalo na ang mga sundalo. Kailangan na kailangan nilang ating mamamayan ngayon. Ate, ano na pong gagawin natin ngayon? Takot at pagdadalawang isip ang naghahari sa kalooban ng ating mga kababayan. Kaya dahil sa takot, hindi sila makaisip kung papaano sila tutulong. Hindi ka namin maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin? Kung mawawala ang takot sa puso ng ating mga kababayan, magkakalakas sila ng loob para tumulong. Paano nga natin matatanggal ang takot na yun? Ako? Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Tama. Dapat isipin natin na may pag-asa pa. Pagtulong-tulungan natin yung pag-ipon ng tinta, papel, stencil. Dapat may makinig ng shortwave radio. Doon tayo makakakuha ng balita.
どうぞ。Oh, tuloy daw, tuloy! Kung sino man ang may kagagawa nito ay mananagot. Kung sino man gawa nito, ay talagang napakatapang. Dahil dyan, marami na rin sa kababayan natin ang naging matapang. Esther, halika. Gaya ng nasabi ko, maraming ibig tumulong. Pero paano natin matatanggap ang natulong? Ay napakarami nun. Baka makahalata na ang mga hapon. Kaya kailangan mag-ingat. Kapitan, ito po yung proyekto ng mga kababayan namin. Esther. Esther, sandali. Kapitan, ito po si Esther. Siya po ang punong abala sa tiyangging ito. Kono yun na. Koto, si Tara. Kung ganito lang daw ang ginagawa ng inyong simbahan, ito raw ay mainam at ito ay kanilang pinapayagan. Arigato. Arigato. Luli, di ba yan yung sandal yung binigyan natin ng tulong? Oo, ano? Dahil sa newsletter nila, nabawasan ang takot ng ating mga kababayan. Kaya ngayon, marami na tumutulong. Lola, kaya po pala hindi kaagad nakatulong ang mga tao dahil sa malaking takot nila. Kahit po ako, Lola, naranasan ko po. Para ko na nga pong gustong umuwi nung sitahin kami ng mga Hapon. Pero dahil sa tapang ni Ate Esther, para po akong tumapang. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga bata. Ang takot, hindi lamang mararanasan doon sa gyera. Kung hindi nandyan sa buhay natin yan, araw-araw, nasa paligid natin. Ngayon, anong gagawin natin kung tayo'y matatakot? Dapat kalabanin natin yung takot. Kasi kung magpapatalo tayo sa takot, walang mangyayari sa buhay natin. Kalabanin natin ang takot at maaring maraming magandang mangyari sa ating mga paligid at sa buhay natin.